Hindi pa basta-basta ang pagtatayo ng scaffolding. Ituturing na ito ngayong isang propesyon at nangangailangan po ng tamang training. Yung pag-uupo ng scaffolding sa isang planta sa Pililla, Rizal ang naging dahilan ng pagkamatay ng 5 manggagawa. Balita hatid ni Cedric Castillo. Hindi lang mga trabahador kundi pati mga materyales at maging equipment ang bumubuo sa bigat na isinasampa at sinusuportahan ng scaffolding sa mga construction site. Kaya ayon sa isang safety consultant na nakausap ng GMA News, hindi lang basta simpleng component ng construction ang isang scaffolding. Katunayan, ang pagtatayo pa lang nito, isang propesyon na at kailangan ng certification. Bagay na tila hindi raw standard practice dito sa Pilipinas. Yung scaffolder is a certified skill na ginagawa ng TESDA. TESDA is under DOLE. So, 22 days yung talagang tunay na takbuhan para ikaw maging scaffolder. So, ang problema lang, hindi lahat ng company nagko-comply dyan. So, ang takbuhan sa ngayon, lalo kung mga small and medium contractor, kung sino gagamit, kanya-kanyang tayo yan. Alinsunod sa Occupational Safety and Health Standards ng DOLE, sa bawat 4 na level pataas ng scaffolding, kailangang may pahalang na brace na nakakapit sa itinatayong istruktura. Kapag umabot na sa 20 meters ang taas nito, kailangang aprobado na ng isang structural engineer ang dinisenyo ng isang scaffolder. At kapag 6 feet o higit pa ang taas ng scaffolding, dapat nang magsuot ng harness ang mga sasampa rito. Lalagay niya to doon sa likod, sa D-ring niya. So, yun ang nakaangkla. So, nakaangkla kung saan yan, and then, mag-work na siya. So, mag-collapse ang scaffolding, buhay ang tao. May laban ng tao. The problem minsan is, wala sa gamit yun nasa tamang paggamit pa rin. Kung tititigan mo, mukha siyang hagdan, di ba? So, pag itinayo yan, ito yung mukhang hagdan, di ba? Ayun, sa kabilang frame. Ayun, mukhang hagdan. Saan umakit ang tao? Doon sa mukhang hagdan, ginagawang hagdan, hindi hagdan yan. Kasi meron talagang tinatawag na access ladder. Inapak-apakan yan. Hindi mo alam kung gaano kabigat yung tao. Hindi mo alam kung gaano kadalas inaakitan, binababaan. Pag yan napigtal, yung isang yan, mahina na yung frame. Sa panahon ngayong booming o kabi-kabila ang construction sa bansa, nakakabahala raw na sa maraming construction sites, tila hindi requirement ang isang safety officer na siyang nakakaalam kung may paglabag sa safety standards na nagaganap. Because they think safety is expensive. Because they think safety is abala sa work. So, in short, nagtitipid. Cedric Castillo, GMA News.